gayahin si Manny Pacquiao dahil mahirap mangyari na mayroong 8 division champion si Charlie. Pero sa iba, yung other than dun sa Pandaraya, posibleng Pandaraya, napapaghandaan din ba natin kung saan pababagsakin, saan patatamaan si Navarrete? Ayun sir, kasama po sa training namin yon si Charlie, kasama sa game plan. Lahat sa 12 rounds, may plano na kami ni Charlie kung paano namin i-defeat si Navarrete. So makikita natin to kung paano talaga doon during sa laban. So dito, hindi ko pwede sabihin sir. Pero may game plan na talaga kami Charlie, may plano na kami dito kung paano namin siya platunin. Kailangan manalo si Charlie na knockout or convincing. Kung manalo lang ng konti, ma-retire na yan dyan. For sure, dahil mga tao nila yan eh. Nangyari na yan kay Manny Pacquiao nung araw. Yung laban nila na nanalo si Manny tapos natalo. Yung, sino ba yung tumalo sa kanya muna? Pero tinalo rin yan yung second fight, second round. Bradley. Tinalo niya nung una, pero talo si Manny Pacquiao. Meron gano'n, kaya you have to win by convincing point or knockout. Coach Constantine Ayman from the Philippines. So, napansin ko si kanina na parang na-start yung laban ni Navarrete kay Liam Wilson. Pero recently, may isang dalawang nadali siya. May kabasa kay Robson con Isao and kaya sa kay Dennis Derek. So, I'm curious, have you also started those match? And kung meron man ay napansin nyo sa laban niya na pwedeng i-expose ulit kay Navarrete? Pinanood ko yun. So, pinag-usapan din namin ni Charlie. Nagkuha ko ng idea doon about kay Kuntikao. Kasi sa 12 rounds, nag-draw pa sila eh. So nakita ko saan biluin mo dalawang beses na bilangan si Kuntikao doon. Automatic 8-10 yung score. Pero naging draw pa. Sa taas na round, doon talaga gumagaling si Navarrete pag mahaba na round. So, sabi ko mga Charlie, bakit na namin hayaan na doon sa taas na round, gagaling pa siya. So, sa early round, dapat medyo maganda na yung namin. So, kung dumating man sa taas na round, may palabas na kung ano na gipta dito. Dapat sa taas na round, damage na talaga si Navarrete para kung take na lang, pwede na siya makiyo. Pero during sa round na yan, dapat may damage na darating. Para pag umabot na yung round, 10-11-12, pag damage na, pwede natin makiyo si Navarrete dito. Kasi nasubukan na rin tumumba kay Liam Wilson eh. So, pwede din mangyari pag sila maglaban ni Charlie. One more on me, pero kay Coach Chavez, you mentioned parang kayo na pag natalo si Charlie, parang obligado na yung Navarrete na lumabali. So, does that mean maybe mas plus if ever matalo ni Charlie si Navarrete? May mas plus. Does that mean may rematch clause if ever madali ni Charlie si Navarrete? May rematch clause? Automatic yun, pero minsan automatic yung rematch. Pero kung minsan karamihan dito yung tupad eh. Pero si Charlie tutupad. Yung mga iba, karamihan dito tutupad. Hello, Gord. Good afternoon po. Edwin Rulio po from SportsTech.ph. Gord, bilang isang tumutulong sa mga boxers, marami yung experience na nagawa na, pero yung mga boxers, medyo hindi maganda yung naging, parang hindi maganda yung balik sa inyo, no? At despite na natulungan ninyo, napagiging kanina kay Manny Pacquiao after those ilang mga fight, medyo nagkaroon na ng konting diferensya. Pero patuloy pa rin po kayo sa pagtulong sa mga boxers, no? Ano ho ba ang nagmamotivate sa inyo para hindi maging hadlang yung mga ganitong experiences para tulungan ang mga boxers tulad ni Charlie at may nakita ho ba special kay Charlie para tulungan ho siya maabot ang kanyang pangarap? Well, sa mga ganitong laban,
nasa boxer yan. Kaya sa mga boxer, kailangan, di ba 12 round practice? 12 round. Kailangan pag nag-ensayo, 15 round. Kasi nahalata ko yung mga ibang boxer kinakapos pagdating sa 12 round. Kailangan masanay si Charlie na 15 round para hindi kakapusin. Kaya, di ba tama yung coach, kailangan 15 rounds ang ano nyo palagi para hindi siya kapusin. Kailangan sipag. Yung resistensya, the most important. Yung mga karamihan na panood ko, kinakapos pagdating sa 10, 11, 12, yun na very crucial. Kailangan malakas ka pa rin. So, Last two questions natin. Paano po from PTV Sports Network? Nakasila po, tanong lang po ito. Sa tanong lang po, kilala po si Emmanuel Navarrete bilang boksingero na dumudungi sa mga malinis na kantada, sa mga unbeaten record po ng mga boksingero. So, tayo po bilang unbeaten sa labing walang panalo, meron po ba tayong pressure para kay Coach? May mga pressure po ba tayo natatanggap sa ganun? Para sa akin naman, sa ano na to, kay Navarrete Suarez, hindi lang din sila Navarrete na mangdungis ng record. Kahit titignan niyo yung record ni Charlie, may tinalo din kami na mga wala din talo. Like yung nakalaban namin sa Australia, si Paul Fleming. Ang ganda ng kartada nun, zero din yung 24 wins, from 0 loss. Si 28 wins, 0 loss din si Paul Fleming. Kung tinalo namin yung Charlie yun. Hindi kami pressure sa totoo lang. Sa akin, pressure, kay Charlie sa akin, pressure. Pero, nagtitraining kami. Nagtitraining kami ni Charlie. Pinagandaan namin to. So, andun yung pressure, normal. Pero, nagtitraining kami, sakahanda din kami to para lumaban kay Emmanuel Navarrete. Okay, thank you. Gab Ferreira, Sports Corner PH. Okay, good morning. Meron tayong social media comment galing kay Jet Ilario ng scoreline.ph. For Charlie, kanina sinabi ni Coach na advantage mo sa kalaban ang pagiging malikot mo raw sa ibabaw ng ring at maaaring ito ang magpaina kay Navarrete. In what round mo siya kayang i-knock out kung sakali? Thank you. Salamat sa nagtanong dyan sa live mo, sir. Sa akin kasi hindi ako nagsasabi kung saan in what round ko siya man-knockout, but I will do my best na kahit saang rounds po na kahit saang rounds at opportunity po namin patatamaan kasi walang pinipili po na rounds. Basta ang importante ang sa akin mindset lang namin ni Coach and sa team ni Gob na basta manalo at saka magandang panalo, hindi lang So, lahat lang yan ay bibuwas lang namin dyan sa taas ng ring. Thank you po.